Magandang araw mga kababayan. Isa sa bagong atraksyon dito po sa Baguio ay ang PMA Museum. Napakagandang gusali at naglalaman ng kasaysayan ng PMA noong mga 1907, 1908 hanggang ngayon. Makikita po natin sa video ito ang mga nagdaang mga sundalong naglingkod at nagpoprotekta sa ating bansa at sa bayang Pilipinas. Ngayon, kung pupunta po kayo dito, pasyalan nyo rin po at saluduhan ang mga naglingkod sa atin. Narito po ang video ng pag-ikot natin sa ilang minuto sa bagong museum na ito. Sa PMA, salamat sa pagkakaroon ng bago na namang makikita at magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang gusto ding maglingkod sa sambayanan. Saludo po kami sa inyo. Ako po si Rod Agas, tayo pong maglibot. Magandang araw mga kababayan. Maligayang pagdating sa Philippine Military Academy Museum na content ng ating vlog. Isang lugar na naglalahad ng buhay, disiplina at karangalan ng mga hinuhubog na tagapagtanggol ng bayan. Isa sa mga unang makikita rito ay ang buhay ng isang kadete. Dito malinaw na pinapakita na ang pagiging kadete ay hindi basta pagpasok sa isang paaralan. Ito ay isang pamumuhay. Maaga silang gumigising, mahigpit ang schedule, at bawat oras may layunin. Ang ihanda sila sa pisikal, mental at moral na hamon ng paglilingkod sa bayan. Makikita sa museo ang mga exhibit na nagpapakita ng araw-araw na gawain ng mga kadete, mula sa pagsasanay, pag-aaral, hanggang sa pagpapatupad ng disiplina. Dito mauunawaan na ang PMA ay humuhubog hindi lamang ng sundalo kundi leader na may dangal at paninindigan. Hindi kumpleto ang museum kapag walang pagbibigay-pugay sa mga bayaning nagsilbing inspirasyon sa kadete. Si Gregorio del Pilar na pinakabatang general ng revolusyon, sa gisag ng tapang at sakripisyo at ang kanyang kabayanihan sa Tirad Pass at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kadeting handang ialay ang sarili para sa bayan. Kasama rin si Emilio Aguinaldo na nakita nyo kanina, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagpakita ng pamumuno sa gitna ng digmaan at pagbabago. Si Manuel Quezon na nagtaguyod ng pambansang identity, disiplina at matibay na pamahalaan. Ang kanilang mga kwento ay patunay na ang tunay na leader ay may tapang, malasakit at malinaw na layunin para sa bayan. At nandito din ang napakagandang larawan ni Mrs. Murphy. I-research ko pa ang naging role niya sa buhay ng Philippine Military Academy. Makikita rito ang ebolusyon ng mga uniforme ng kadete mula sa mga unang disenyo hanggang sa pinakabagong kasuotan ngayon. Ang bawat uniforme ay may kahulugan. Hindi lamang po ito kasuotan kundi simbolo ng pagkakapantay-pantay, disiplina, at pagkakaisa. Sa sandaling isuot ito ng kadete, iniiwan na nila ang personal na pagkakaiba at niyayakap ang kolektibong identity bilang lingkod bayan. Ipinapakita ng museo na habang nagbabago ang disenyo at materyales ng uniforme, nananatili ang diwa ng karangalan at serbisyo. Ang PMA ay kilala hindi lamang sa mahigpit na pagsasanay, kundi sa mataas na antas ng edukasyon. Makikita rito kung paano pinagsasama-sama ang leadership training at military science. Ang mga kadete ay tinuturuan hindi lamang kung paano lumaban, kung hindi kung paano mag-isip, magpasya, at manguna sa tamang pamamaraan at makatarungang pamamaraan. Ipinapakita ng museo na ito na ang kalaman ay sandata rin. Isang sandatang kailangan ng bawat leader sa panahon ng kapayapaan at digmaan. May anak ho ba kayo, kamag-anak na dito nag-aaral? At alam ko ang Occidental Mindoro ay marami din pong mga naririto. Yung iba, kinaya, yung iba, hindi. Disiplina, kung minsan, tibay din ng pangangatawan. Ang mga logo at bandila na makikita nyo sa bidyong ito ay bahagi rin po ng museo. Yung logo, sagisag at bandila ng PMA. Ang mga ito ay hindi lamang disenyo, kundi representasyon
ng mga pinapahalagahan ng akademiya, karangalan, tungkulin at katapatan. Ang bawat kulay po at simbolo ay may kasaysayan at kahulugan na nagpapaalaala na yung mga kadete po ay may sinumpaang panata sa bayan. Sa pagtingin sa bandilang ito, mararamdaman ang bigat ng responsibilidad na kaakibat po ng pagiging produkto ng PMA. Maraming storya, maraming larawan. Biruin mo, 1900s pa, no? Minsan doon sila sa teachers camp din na nanirahan at may time din na walang estudyante ang PMA dahil sumiklab ang World War II. Kaya walang graduates kung hindi naging volunteer sila sa pagtanggol sa inang bayan. Pag-uusapan po natin ang mga sikat na naglingkod. Bahagi po ng PMA ang kasaysayan ng mga superintendent na gumabay sa akademiya. Mula sa nauna, sa kolonyalismo hanggang sa ngayon, makikita mo tuloy-tuloy ang pamumuno at direksyon ng akademiya. Mga sikat na pangalan tulad po nila Rodolfo Biason, Fortunato Abad at Eduardo Año. Sa makabagong panahon, sina Alan Ferdinand Cusi, Ruben Tolentino at ang kasalukuyan na si Sir Cesar Bernard Valencia. Ang tradisyon ng disiplina, integridad at modernong pamumuno ipinapakita po ng museo ng PMA na hindi lamang hinuhubog ang kadete kundi ng mga leader na gumagabay sa kanila. Sa kabuuan ng Philippine Military Academy Museum ay hindi lamang imbakan ng kaysaysayan. Ito ay isang buhay na paalaala na ang kalayaan at kapayapaan ng bansa ay bunga ng disiplina at tapat na paglilingkod. Ito po ang PMA, tagahubog ng mga leader, tagapangalaga at dangal, at patuloy na sandigan ng sambayanang Pilipino. Kaya kung papasyal po kayo sa Baguio, at marami ho kayong pupuntahan, kilala ang Baguio sa PMA. At may bagong museum, libre po, makakapasok po kayo at makikita nyo po ang pinagdaanan. And you will be proud of your country na may mga taong nag-alay ng kanilang buhay, galing para sa bayan. Maraming salamat po sa panonood. Ito po si Rod Agas. Tuloy lamang po tayo sa ating YouTube. Nawiwili po ako sa Facebook pero ngayon, hahabaan na po natin ang ating mga content para lagi po kayong may napapanood. Maraming salamat at saludo sa mga men and women ng Philippine Military Academy.